Ang sarili kong ina ang kinuha nilang tagapag-alaga sa akin pero binabayaran siya ng mga tumayong magulang ko. Lahat ng kademonyohan ay nagawa niya sa sarili niyang anak, kaya paano ako magpapakaanak kung hindi niya naman kayang magpakananay? Itago na lang daw natin siya sa pangalang M. Siya ay anak ng kanyang nanay sa pagkadalaga at anak naman siya ng kanyang tatay na kaibigan ng lolo niya. Ang kanyang biological father ay 40 years old na nung panahon na itinana ng kanyang nanay na siyang 15 years old pa lang nung panahon na yon. Nabuo si M nang dahil sa isang pagkakamali at dahil sa kagustuhan ng kanyang lolo at lola na mabigyan ang kanyang biological mother ng kalayaan, ay ang mga lolo't lola niya ang tumayong mga magulang ni M. At ang kinikilala niyang tatay ngayon ay pangalawang asawa na ng kanyang lola na siyang umako na sa kanya. Dahil ang tanging kagustuhan ng kanyang lolo at lola ay maging malaya pa rin ang kanyang biological mom. Dahil imbis na alagaan na lang sana si M ng kanyang tunay na nanay, ay nag-asawa na lang to ng iba at nagkaroon pa ng dalawang anak. Hindi naman ipinagkait kay M kung ano ang totoo at kung sino talaga ang kanyang tunay na nanay, dahil bata pa lang siya ay sinasabi na ng kanyang nanay kung sino siya sa buhay ni M. At dumating ang panahon na kinailangan magtrabaho ng kanyang lolo at lola sa malayo, kaya imbes na kumuha sila ng ibang tao para mag-alaga kay M, ay sarili niya na lang na nanay ang pinag-alaga sa kanya. Bayad ang nanay ni M sa ginagawang pag-aalaga sa kanya, bukod pa ang allowance na para kay M. Pero ang naaalala ni M na kapag pumapasok sila magkakapatid sa eskwelahan, ang mga kapatid niya ay may baon na juice at tinapay, samantalang siya ay 5 piso lang sa maghapon. Hindi naging maganda ang turing sa kanya ng kanyang biological mom at palagi din siya sinasaktan ng tatay ng kanyang mga kapatid. Kaya hindi maintindihan ni M kung bakit hindi niya matawag na mama ang kanyang biological mom, dahil kinilala niya na lang ito bilang ate. Lumipas ang mga taon at nagkaroon si M ng pagkakataon na pumunta sa lugar kung nasaan ang kanyang mga kinilalang mga magulang. Isinumbong ni M ang lahat ng mga ginawang pananakit sa kanya, kaya kinuha ulit siya ng kanyang lolo at lola at doon na pinag-aral. Kaya habang lumalaki si M ay mas lalo na lang sumasama ang kanyang loob. 15 taong gulang na si M nang pinakilala sa kanya ang kanyang biological father at nagpaliwanag naman ito sa kanya kung bakit hindi niya nagawang magpakatatay. Dahil galit daw sa kanya ang buong angkan ng kanyang nanay nang dahil sa kanyang ginawa. Humingi ng tawad sa kanya ang kanyang biological father at nangakong babawi sa kanya, kaya patago na lang silang nag-uusap. Susustentuhan na lang daw siya ng kanyang biological father, pero ni piso ay wala naman nakarating kay M. At neto lang nalaman ni M na kaya pala walang nakarating sa kanya na pera dahil ibinubulsa ito ng sarili niyang nanay. Hanggang ang biological mother niya ay nakapagpatayo na ng sarili nilang bahay gamit ang pera na para sana kay M at para sa kanyang pag-aaral. At sa tuwing nagkakaroon sila ng problema ng kanyang biological mother ay palaging sinasabi sa kanya na nagsisisi siya kung bakit inanak niya pa si M. Tinuturoan din ng nanay niya ang kanyang mga kapatid na wag daw siyang igalang dahil hindi naman daw siya tunay na kapatid. Anak lang daw si M sa labas at si M daw ang sumira ng kanyang buhay. At nitong nakaraan lang ay nagkaroon na ng boyfriend si M na halos araw-araw niyang nakikita at nakakasama. Nagagalit sa kanilang dalawa ang nanay ni M dahil palagi daw silang pinagbibintangan na may nangyayari na sa kanilang dalawa. Kaya sinusulsulan ng kanyang biological mom ang kanyang lolo at lola na ipakasal na si M at ang kanyang boyfriend. Pero hindi pa sila handa at sobrang dami pa nilang pangarap, kaya kapag nangangatwira naman si M ay sinasabihan lang siya ng bastos. Pinangangaralan naman siya ng kanyang lola na nanay niya pa rin daw ang kanyang mama, pero paano siya magpapakaanak kung hindi naman kayang magpakananay ng nanay niya? Dahil imbis na ilayo siya ng kanyang nanay sa pag-aasawa ay siya pa mismo ang nag-uudyo, kaya naaawa na lang siya sa mga kapatid niyang napilitang mag-asawa na rin ng maaga. Ginusto na rin kasi ng mga kapatid ni M na makaalis na rin sa puder ng nanay niya dahil wala daw itong ibang inatupag kundi uminom at magbarkada. Mahilig din daw ngayon ang kanyang biological mom na magsampa-sampa ng mga kaso, kaya pati si M na sarili niyang anak ay binabalak ding kasuhan ng nanay niya. Kaya ngayon ay umalis na si M sa bahay nila at walang nakakaalam kung nasaan siya. Hindi ko alam, Ate Charis, kung ano ang gagawin ko sa buhay ko dahil parang napariwara na ako. Kahit meron naman akong tinatahak na daan, hindi ko pa rin alam kung hanggang saan na lang ako. Napakasakit lang isipin na sarili kong ina ang kalaban ko. Akala ko sa teleserye lang mapapanood to. Kung hindi ako nabuo sa pagkakamali, ano kaya ang buhay ko ngayon? Ano kaya ang pakiramdam na mahal ka ng sarili mong ina? Ano kaya ang feeling ng buo ang pamilya? Sa totoo lang, Ate Charis, naiinggit ako sa pamilya ng boyfriend ko dahil nakikita ko kung gaano sila kasaya, kung gaano sila kamahal ng nanay nila at kung paano sila alagaan at mahalin. Sa kanila ko naramdaman na bilong ako sa pamilyang meron sila at natatouch ako sa nanay niya kapag tinatawag niya akong anak. Pakiramdam ko ay may nanay ako. Sa ngayon ay gusto ko po sanang makapagtapos ng pag-aaral para mabigyan ng magandang buhay ang mga tumayong magulang sa akin, pati na rin ang dalawa kong kapatid. Patawarin po ako ng Diyos pero wala na po akong balak para sa totoo kong nanay, kaya hanggang dito na lang, Ate Charis. Gusto ko sanang sabihin sa ating letter sender na ikat niya na lang lahat ng connections niya sa kanyang biological mom para na rin sa kanyang peace of mind. Kasi yun lang talaga yung susi para maging matahimik na yung kalooban ng ating letter sender at hindi naman natin masasabi kung ano yung mga pwedeng mangyari.
pagkakamali. Pwedeng dumating yung panahon kahit sobrang tagal pa noon na baka sakaling magbago ang takbo ng isip ng kanyang biological mom at humingi siya ng tawad kay M. Pero habang hindi pa nangyayari yon, ang pinakamagandang gawin ng ating letter sender ay idistansya niya ang kanyang sarili sa kanyang biological mother kasi sobrang sama ng ugali. Pero para kasing may pinaghuhugutan din yung biological mom niya kung bakit ganun na lang yung tingin niya kay M na parang bunga siya ng isang pagkakamali. Pero para sa akin kasi walang bata na bunga ng pagkakamali dahil ang nagkakamali ay yung bumuo ng bata. Alam nyo, meron tayong mga letter sender na hindi naman ang hihingi at nangangailangan ng payo. Minsan kaya lang sila sumusulat dito dahil gusto nilang merong makinig sa pinagdadaanan nila. Kasi yung mga problema natin, alam naman natin yan kung paano natin lulutasin. Iba lang talaga yung pakiramdam na alam mong merong handang makinig sa'yo at importante yun. Kaya para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Say Carp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya yun lang! Like and share para alam mo kung ano ulam namin bukas. Bye-bye!